The green team's banning someone now. Radiant team ban. Dire team banned. Five seconds remaining. Radiant team banned. Five seconds remaining. The green team's banning someone now. Dire team banned. Five seconds remaining. Dire team pick. Five seconds remaining. Kanina pa ako salita ng salita, nakamute pala ako. Oh my God. So, ulitin na lang natin. Radiant team. Wala talaga sa wisyo. Nakamute pala ako, hayop. So, yun nga guys. Ang ating fourth series of the day, Hibernate versus Co-Blaster. Someone now. So, pick nga kagad ang Treant Protector dito para sa Co-Blast. Habang sa Hibernate naman is Jakiro. Ang ban naman nila, Earth Spirit, Rudik, Odi at NP. Sa Co-Blast naman is Muerta, Lycan, Kunkka. So, Lycan is one of the heroes ni Jules dito. Ano nga ni Pax na medyo di nga maganda. Kung ibibigay nila dito yung yung kanilang isa sa mga heroes na ginagamit ng Hibernate. So, sandali lang. late na late na yung response ko dun sa GC namin. Sa Witch Doctor and Tide Hunter will now also be banned ng Co-Blast. So hindi pa nauubos hindi pa nagagalaw ng Hibernate yung kanilang reserve time dito. 5 seconds remaining. Radiant team pick. So, shoutout ulit. Magandang hapon. Shoutout ulit sa mga nanonood. Magandang hapon. And, ayun, great timing kasi nga mamaya pa ulit yung TI. Pwede pa tayo manood dito at ikas. So, UD ang magiging second pick ngayon ng Hibernate.
seconds remaining. Lobat na pala yung cellphone ko. Epic. Ang dami kong sinabi kanina. Ano pala ako? Nakamute pala ako. So, CK magiging second pick ngayon ng Coblast. And we'll see if this will be a carry or an offlane. So, nauuso na naman yung offlane to carry role, no? Talang dati, support, semi-support, semi-carry. So, Venge siyang kanila magiging third. So, mukhang mapapaganda ang kanilang right-clickan dito. Because of the third skill. Third skill. Because of Venge's third skill. Ano ba? Kaya pa ba? 5 seconds remaining. Tit. So now, Hibernate will be using the reserve time. Grabe ang antok ko. Parang nauulit yung nangyayari before. Ayoko na talaga mag-inom, guys. Negative. Delikado nangyayari. Radiant team pick. Now the third pick will be Lich. So pause 5 Lich, and I think they're planning to have an aggressive aggressive lineup. So Necropause. So andyan na nga ang aggro, meron na ang Hibernate dito with their Lich and Necropause combo. Hindi naman combo, no? Picks pala. Yun pala dapat tamang term. Well, si Coblast naman is more on team fight. 5 seconds remaining. So, draw is still up. Someone now. And Lina, okay. So will this be a magic Lina or a right click Lina? That's gonna be the question here. So meron ng knocker or burst itong Coblast with the Laguna Blade. So ang daming stun ng Coblast dito, samantalang yung Hibernate is wala pa silang stun, which is meron lang silang hold naman, which is yung third ni Lich, and also yung Pit of Malice itong UD. Ice Path is not an instant stun, so you have to set it up. While sa Coblast naman meron silang Chaos Bolt plus yung Magic Missile ng Venge. So Ven will now be banned by Coblaster. Yung spec na ban na rin dito ng Hibernate to remove that global presence na pwede mangyari with their lineups, no? Let's see ano mangyayari rito. So magandang So if carry ang magiging last dito ng Coblast, na maganda siguro yung Draw Ranger dito, especially with the silence, and also yung third ng bench. And if Coblast is looking to have a third or a 3 dun sa kanilang last pick, LC is a good choice, especially meron Jack and Lich na sobrang lambot. So yun nga, madaling ma-1, and also Lina has a burst, which is the Laguna Blade, to instantly kill kung sino mang ma-duel nitong Lich. I'm sorry, ng LC. So 37 seconds for the reserve time na meron ng Hibernate dito. They're lacking 2 more bans plus 1 pick. Radiant team ban. Ilurod na. Dire team ban.
Viper and Barney ang ibaban dito ng Hibernate. And the last band of Coblast. So Hibernate naman, no, ang ganda sigurong maging carry nila dito. 5 seconds remaining. Esben na ban na rin kasi. Medyo walang pumapasok sa utak ko ngayon. Pero Slark is up, 'di ba? For Hibernate to get. Dire team pick. Great King is also available para sa Hibernate. To parang mas dagdag bosset sa kanila, no? Especially maraming pang tong Coblast. Single stand. Dagdag nito yung skeletons. 5 seconds So last pick remaining. ng Coblast ngayon, no? Let's see kung ano ba talaga tong CK na to. 27 seconds para sa kanilang reserve time. Radiant team pick. At ayun na nga, Razor. And I think uno ang Chaos Knight dito at offlane naman ng Razor. So sila naman nakukuha ng Naga rito. So okay, that's gonna be a good pick naman para din na sa kanilang side. And medyo mahirap nga makler dito yung illusion ng Naga Siren. Well, unless there will be... Okay, so Fox will be a third, I guess. So, ando na nga. Ito na nga. Natutulala ako, oh my G. Ang laki ng Yudi. So, andito na nga tayo sa ating pang-apat na laro ng araw. Naga Siren magagamit ngayon ni Jules, Hibernate, Tads naman. Para kay Lich, Jakiro naman kay Adrian, Manji para sa Underlord, Necropos ang magagamit dito ni Blank. Sa kabilang side naman, Lina gagamitin ni Jules Q, Trend Protector para kay Coblaster or Blank. Trezor naman gagamitin dito ni Fox. Sean para sa kanyang Vengeful Spirit and CK naman para kay God. So parehas 5 bands po ang magiging plano nitong dalawang to. And let's see ano mangyayari para sa dalawang components. Ayun, naulad-ulad pa talaga at pag nahanginak ka, ayun, hikab. So maganda lineup for both teams dito, no? Nasa ano na lang to kung anong mangyayari sa kanilang mga stunts and holds, and also syempre yung rotation na magiging mid lane for both sides. And medyo cooldown dependent lang yung most of the heroes dito with the Necropos Reaper sight. Yung tulog ni Naga. Kabilang side naman will be yung Overgrowth and also yung Kagi Bunshin or Phantasm ng Coblaster. Pero saglit-saglit lang naman yan. They can still have ano naman no, parang yung other ways to have a good team fight without their ults. I sense a connection between us. So Fox off lane, IAP days, IAP days. That was unreal.
You can't improve until you make So yun yan, may ABCD na nga sa may likuran. Wala pa rin pala. So, sandali lang guys. Man, nakareconnect na rin pati si Adrian. CR lang daw. The pause is real. Napakatagal. I do not thank. Agoy. Verge, Austria. Dito Jules versus Jules. Sa amin, Eman and Eman versus Eman. Yoshi Himekawa, go hibernate. So, unpause na. Gina daw for both teams at nandun na tapos sa mag-CR dito si Jules. And let's see, 5-5 smoke. And saan kaya magtatagpo ang dalawang koponan dito? Mukhang magkakabalugbugan ata. Sa river ata sila magkikita rito mga kaibigan. Let's see, nangunguna yung Treant Protector. With the ano rin yan ha, Nature's Guys din yan. you can't improve until you make mistakes. So, mukhang dito ata sila magkakaalaman, Jules. Let's see. Pero nung mirror image kagad napili to. Pero ayan na, nagka-break ka na nga ng smoke. Magic Missile tatama. Jules Q dito with the NSA pero madadad siya ni Jules. Doon na ang Static Storm dito rin kay kuya mo Paxco. Blaster na Blacko buka mapa first blood. Ni Blank din. Naku po, delikado lagay na ko Blaster ngayon. Medyo marami sa kanila pulado dito. Chaos Bolt patatamaan dito sa Arian Fox naman makakapag-plasma field pa. Pero si Tadeo mamamatay na sa kabay dito ni Pax. Pero Eman G makakapag pa ng Firestorm dito ng cast and may isno si Pax doon. And matitingnan natin, medyo mabilis yung movement speed dito ng ng Razor pero mahabol pa rin siya ni Jules and that's gonna be 2-1 trade sa kalamangan ng Hibernate and they will be able to take yung off lane dito ng Co-Blaster. So going back dito sa bounty rune and all goods lang naman ata pero sandali lang. Okay, so 2-2 pa rin naman ang magiging palitan ng rito. Pero Eman magpapadala pa ng illusion.
So mukhang meron nata tayong bagong maraming fans Hibernate and Co-Blaster. Medyo marami nanonood sa atin ngayong araw. Dahil nga isa nga to sa mga high ranking games na meron. Yoshi Himikawa, maraming salamat sa 99 stars sa Team Mitch. Malapit na natin mabuo ang ating pangarap na pambili ng bigas. Salamat po sa stars. Pero andito na yung isa sa pangapambosit talaga dito is gonna be yung Frost Blast itong Lich. Pero let's see kung mai-spam niya ba yan ng mai-spam. Ang mid lane matchup natin dito, no, so medyo may pagka lugi itong Necropos because of the spam na magagawa ng Lina rito. Pero blanco. Titignan natin kung makalamang ba siya sa Lina Inverse sa may bandang gitna. And shoutout sa'yo, Burge. Pero sandali lang, got dito. Nira right click si Tadeo, pero Firestorm will be able to have fences para kay tropang Lich. Pero Jules dito medyo na yung ilo niya, no? So nagagamit niya kahit na nagpa-plasma field lang itong Razor. Kahit pa paano ay nakakapag-utilize siya ng illusion to help him farm the lane. And yung gitna yun na nga, medyo kumakati na nga yung Necropos because of the Heartstopper. And ang lugi naman dito ng Necropos ngayon is Jules Q or Alina Hero really needs a battle dito sa gitna, and kailangan niya talagang kumontes din, or ng Necro is kailangan din kumontes dun sa mga power runes na meron itong ating game number 4. So sandali lang, nako po si Jules, nasipsipan ng damage itong si Fox, pero sandali lang, meron siyang illusion dito and K4 or yung Blanco din dito. Kalito walang IGN or yung Trend Protector will be able to escape nga itong skirmish na nangyari dito sa bottom lane. And ang ating both position 1 for both sides is still having a good amount of farm or CS sa kanilang lanes. And Tads dito, kailangan niya talaga dito mag-spam ng mag-spam Makikita mo gaano kasakit yung damage ng dalawang to. So napagandang combo nga niyan. Pero so, wala pa kasing wala kasing bangga Jules ito makakakuha ng Lotus 3 minutes into the game. Bridge, issue ka pero sige, gusto ko yan. LSA tatama sa Necro rito with the Dragon Slave, at ayun nga yung spam na sinasabi natin dito when facing against Lina. Kasi medyo makatinga yan, especially right now wala pang item. Hindi pa natin nababanggit ito yung item, pero good item build para sa Necropos with the 2 bracers and Magic's 1. So kung need niya yan when facing against Lina to have her HP or have his HP increase. So may health regen nga rin yan. Dito naman sa bottom lane, medyo nagkakagulo ng bahagya. Top lane naman natin nagkakaroon lang ng kanya-kanyang diskarte kung paano makakapag-farm dito. Pero Jules, hindi natatakot dito sa Razor kahit kahit merong plasma field, talagang if may chance haharasin niya. And water rune nakakakuha both mid lanes. And now the battle starts on the next power rune na mag-i-spawn dito kung sino ba makakakuha ng maayos. And Ina will also be getting the bounty rune dun sa kanilang side. Tahimik ang tarima ng dalawang koponan. Meron na naman tayo dito nagkakahilahan ng creeps sa may mid lane. So katahimikan na naman ang nangyari rito sa ating game. And Jules gate-trades muna siya sa kanyang naga. Hindi siya nagmamadali on building the important items muna, and kinakailangan niya muna yung mga items na abot kamay.
So ayun na yun. Ako, si Blanco na Treant namatay dito sa may bottom lane with the help of Jakiro. Jules will be getting that kill. Eh, naku po, Necropos naghahabol. Hindi pa siya nag-level 6 doon. Muntik-muntika na nga siya. Eh, naku, nasunog. Shakira? What's he, Shakira? Radiant structures are Sa'yo na yung Chucky mo anak, pero dito naman top lane, delikado na ganyan siya dito. Pero underload ang pinapalo ng Torre dito, ina-appearan siya. Reality Rift, hindi na nga rin yun maabot para mapatay itong UD. Pero Shan, ma-armora ng Trend Protector. Eh, na Jules Q, makukuha nga yung rune. O yung shield rune sa may top lane, River. Na level 6 na rin siya rito. So let's see sino magkaka-burst stun sa dalawa, makakapag-deward pa itong Necro sa may middle lane. Also si Co-Blaster Blanc din makaka-dewards dun sa kanilang linya. So buo na yung threads dito. Pero ano na nga, si Fox ang kanila naging target ngayon dito with the tali or with the insert na corner na nagpanggap na puno na armoran pero makakapag-stick siya. Let's see if mahabol ito nila Jules at hindi na nga nila pinursu itong Razor. Fox makagamit pa ng plasma field to clear those illusions na meron itong Naga Siren. So wala pa tayong rotation na nakikita rito coming from both mid lanes ng team or from both teams even though kanina pa sila nag level 6. So ayun na nga, Wisdom Rune is now up and mukhang late siyang, medyo nalimutan na ata ni siya niyan at na-late na nga yung pagpunta niya or yung pag-attempt niya na pagpunta and hindi niya na nga itutuloy yan. So dalawang supports for both sides ang makakakuha ng Wisdom Rune. So tag-isa lang sila. Adrian Santa Maria, Goku Blaster plus 4. Go. Pero underload natin, meron ng Arcane Ring pero sandali nga lang nasipsipan nga ng damage ito si Adrian. Pero makakapag-ice pat siya. Jules nandito para backupan yung kanyang tropa. Trent medyo delikado lang guys. Si Tadeo naman nandito rin para backupan yung kanyang mga tropa dito sa Hibernate. At sila pa ata makakakuha ng killing spree para dito kay tropa mo Jules. Si Fox nagtatatakbo, hinahabol ni Blanco. And Reaper, hindi niya na mabibitawan. Umamba yung kamay pero hindi na ubabat because of the fog. Pero Jules Q naman dito, naghahabol din or dadalaw rin ata. Nando na yung Arcane Rune ni Jules Q. Tapos nandito na rin, wala pa siyang Sinister Gaze pero nando na nga. Naku, kulang pa yung mana for the SS 250. Hindi na ata abot yan. Pero ayun, nakapag-blast pa itong Lich para mapatay itong si Jules Q. Dito na rin yung dalawang supports ng Co-Blaster plus 4 plus yung Fox. Titingnan natin kung may makukuha silang kills. Nando na nga rin yung static link nadikit dito kay Necropos pero wala pa rin sila napapatay dito. Walang mana yung dalawang supports ng Hibernate pero mapapatay pa rin nila si Fox dito sa may bandang gitna. Naku po, ng ganda leche-leche na hindi na alam ang gagawin and Co-Blaster will be losing 2 cores on this lang sa Guna, yun lang nakabawi ang Co-Blast. Nabawian nga sila kagad dun. Pero mas maganda yung nakuha ro ng nakuha dun ng Hibernate. So ayun nga, medyo nakakagaan o gumagaan yung buhay dito ng Naga Siren because of yung mga kills na nakukuha niya nga rin. Dire's middle tower is under attack. Why is this so Lang guys. difficult? Radiant's middle tower is under attack.
goodness. Triple fire. Ayun na nga, sandali lang guys, medyo nagkagulo lang dito. Pero ayun, yung Underlord ata malalago na blade. Nagkagulo na rin sa Sandali lang, sorry guys talaga. Dire's middle tower is under attack. Namatay nga rin si Pax dito sa may bottom lane. So ayun na nga, nagkakagulo na. Tier 1 tower dito sa may lane. Ina-attempt na mabasag dito ng Necropos. And meron ng patipi dito which is si KLSA. Tatama dito sa Necro. Shroud is available. Blade Build gagamitin na nga rin. Pero yung Reality Rip hindi pa ata aabot. So yan, nakaligtas yung Necro. Nabuhay sa posibilidad ng sakuna. Ano pa nga dito, nakapag-stack pa nga, pero double SOD, Jules Q matatanaw yung ice pat rito. Enough either lens pala ng Nina, and konti na lang para sa BOT. And Chaos Knight already have his, ano na rin pala, hanap Midas sa kanyang Chaos Knight. And Jules now farming the jungle, already up na yung kanyang Yasha rito. Well, Eman is Vanguard na rin and looking to build the Crimson Guard. Especially yung mga right-click damage na meron dito yung Koblas plus 4, no? So, Fox, medyo nahihirapan siya sa kanyang Razor na post 3 sa bot lane. 1-3 ang kanyang standing. Pero in terms of CS, goods na goods pa rin naman siya. And also yung kanyang itemization dito, no? In 13 minutes. So, hindi naman siya nalulugi ng sobra. So, TP. Plasma field. Ako po, paksatan ka na magiging target dito. Chain lightning mabibitawan na pero hindi na yun magbabounce pa or babounce pa or magbabounce swap. Maliligtas si Shan dyan pero Pax diretso pa rin pampatulog. Well now Bipop dito kay Jules Q nandito na rin. Jules plus Eman na ng Eman. Touch dito delikado lagay, tatamaan pa ng NSA. And isa lang ang nakuha rito ng Koblaster pero they were able to save this Razor from being dead. And Pax dito na nga rin sa mid. Hindi niya na-deny itong tier 1 tower. At nakuha nga ni Blank itong mid tower na tier 1. So wait lang, may kabayat tayo narinig. Yun lang naman pang farm ni Gat. So up na rin ang kanyang Armlet of Mordigan dito. Necropos is now looking to build Regents para sa kanyang big first big item. Unseen energies. Jules kukuha ng Wisdom Rune dito sa may top lane and patuloy pa rin siya sa kanyang pag-farm para sa Manta style na medyo nagkaroon na naman ng onting katahimikan dito. And we'll check kung ano magiging first item dito ng ng Razor later on, kung magre-recta BKB ba siya. So tier 1 tower sa bot lane, wala na rin dumay depensa dito. Jakiro na lang yung meron pero andyan na nga yung tatlong heroes ngayon. Eman nandito na rin sa swap in itong si Adrian pero hindi tatamaan ng stun, pero Laguna Blade mabibitawan na pero buhay na buhay pa rin siya. Si Shan pa ata magiging casualty rito. Available pa rin yung Reaper Sight. Shroud ba gagamit na LSA? Tatamaan yung Necropos pero para lang yan makalusot or makawala itong mga tropahan niya. And Lina will continue to farm sa kanyang Lina sa mid lane. Kita nyo? Sabi ko sa inyo Pero 4-man SOD para sa Hibernate dito. Delikado yung dito ni Adrian plano Pulado siya. Pero Blank, Treant Protector, mababasag nga itong SOD ng Hibernate. And Jakiro na lang natitira dito, ma-armoran pa nga itong si Fax sa kanang Razor.
So, yung dalawang carries natin, medyo naging passive na. And Jules, ngayon na siya medyo naging passive to farm yung kanyang Manta style rito, no? And Gat is nangunguna na nga sa network, syempre, especially meron siyang Midas. So, yun nga, dalawang supports natin. Sinubukan takutin itong si Jules ko, naging effective naman. So, yun, SNY ang magiging first item nitong Razor and Sun. She's already on the way para sa kanya. So, Eman already. Eman na Underlord. Meron ng Rod of Athos ngayon. And hindi niya pa pala binuo itong kanyang kanyang Crimson Guard. So, let's see. Ano mangyayari? So, Magic Lina pala itong Lina ni Jules. So, Necropos, isa pa lang yung kanyang rito, Reaper Sight Kill Pero ayun, kupo dalawa tinamaan ngayon, plus dalawa tinamaan ngayon na Pit Palace. OG magagamit na nga rin, pero medyo puno-puno pa buhay ngayon ng Hibernate. Pero nado na nga ang ikalawang carry. Chain Frost, dalawa tatamaan, gawin mo ng 3 and dalawa patay para side ng Hibernate or Cobb Blaster, I'm sorry. And ayun, natatluhan nga sa isa. And Cobb Blaster will be taking the loss dun sa skirmish na nangyari sa may mid lane, but they were able to take the tier 1 tower. Ang problema, tier 2 na ngayon ang binabanatan ng Hibernate, and Jules is on the lead and up pa yung kanyang tulog dito. And let's see if they can push this tier 2 tower. Si Blanc level 1 pa lang yung Nature's Grasp niya dito, and living armor ang kanyang pinano. Medyo passive playstyle yan for the Trent Protector. And Hibernate was able to yung pagiging aggressive nila sa lineups. And konti na lang din, Radiance na yung Necropos dito. And I think Cobb Blaster bawin-bawi na with the 3-man smoke. And let's see if they can catch someone or a hero that is important. So 11-5, 2k gold lead para sa Hibernate. And medyo mababa pa yan. Syempre napakayaman nga nitong Chaos Knight because of the Hand of Midas. Pero Jules, makakaramdam ba? Sandali lang Lichata yung makikita nila dito, at ayun, nalago na si Kuya. Pero Jules hindi pa rin bumabak dito. I think he will try to take. Naku, na-take pa nga yung mga stuck dito sa sa kanilang triangle. And Jules will decide to go back. Pero ikakat niya yung creeps dito, no, para ma-push pa rin yung lane itong top tier 1 tower. So I think after the Radiance, yun na yung time ulit ng Hibernate for them to go ng 5-man smoke. And for now, they will have to to wait. And ayun na nga, konti na lang, 1-3. Ibon na lang hinihintay niya. And Radiance na nga itong Necropos. Medyo nautal kanina no? Pa-shoutout po, Sir Noel, idol ko po yan since day 1, John Carlo Jeronimo Gregorio, Ron Soriano, shoutout Sean Baharo ng QC. Saglit lang ha. Babasa tayo, alt-tab tayo Verge Austria, ba't yung offlane ng Hibernate pati mid ng Cobb Blaster ang nag-aaway sa tip? Di nga kayo nagtatagpo May sarili mundo tong mga to Pero konti na lang, Yasha na rin tong Razor or buo na yung SNY niya, no? And Gat still on the farm. Malapit na siya kanyang Blink Dagger. And up na yung kanyang dito, no? Echo Saber. So let's see. Eman G now is on the go para sa kanyang Crimson Guard. And Lina, konti na lang para sa kanyang Agrim Scepter. So titingnan natin kung sinong sasabog sa magic damage na bibitawan itong Lina. So up na yung Radiance, and wala pa rin tayo nakikita ditong smoke or anything na pwede mag-engage sa isang team fight, no? So I think wini-wait na lang nila yung ng Naga, pero ayun na nga, 3-man smoke coming from Hibernate support and their mid lane. Let's see if they will proceed on hunting someone, lalo na't kulang sila.
at this point of time dahil medyo malayo nga itong Naga dun sa tatlo. Pero meron namang portal tong UD. Hindi pa niya ini-skill yung portal. Pero ayun na nga, sandali lang. Sasama-sama na sila rito sa may top lane. Na Naga. Konti pa. Konting tiis pa. Lina up na yung kanyang Aghanim's dito, and I think ito na rin yung parang timing nila for them to to go hunt someone, or kahit siya nga lang mag-isa with that Aghanim Scepter. So quick item check tayo ngayon dito. Naga Siren, meron ng Manta style, and yun na, konti na nga lang para sa kanyang Orchid, and nakuha nga nila yung Tormentor dito. Lich naman meron ng Etherlens, Jakiro with the Arcane and Arcane boots, and konti na lang para sa kanyang 4-stop. Recipe na lang yan. Underlord naman meron ng Blade Mail, Karap Atos, Crimson Guard, and yung kanyang Arcane boots. Necro naman natin is mag-shard or Eternal Shroud after building Radiance. Kabilang side naman ay na nga, Lina with the Aghanim Scepter, BOT, and Etherlens, habang yung Trend Protector is meron palang Arcane boots. Razor naman, SNY, Falcon Blade Threads, and BKB magiging next item, while Vengeful Spirit merong Urn and Vessel ata, Bona. Recipe na lang ata yun, at ayun nga, Vessel nga. While yung Chaos Knight, BKB na rin with Echo Saber, Armlet, Midas, and recipe na lang for his BKB. I think enough na yan for them to go on SOD, no? Pero let's see. Kakaroon na pa sila ng lakas ng loob to try and hunt someone. Medyo malayo siya, Kuya mo, Paps. Some great work, forget about it. Hindi na, magtatanaw sila na Jules. Ando na nga yung insert pero makakapag-ilo ron. Itong si Jules Q. Beauty na lang, meron siyang ganon. Ma-activate niya na nga rin yung kanyang Flame Cloak dito. Underlord naman with the Blade Mail. Pero sa may likuran ako po, CK ang binanatan kagad itong si Jakiro. Plus the Lich Touch, mamamatay na rin ata. Naga Siren, meron siyang tulog. Pero ayun, Mari-Reaper nga itong si Lina. Kaso napakalaki pa ng buhay. Nando na nga yung tulog rito mga kaibigan. And takas ata ang kanilang magiging sagot. And Tads, medyo delikado, nagpanggap na puno. Pero sa may kabilang banda naman, yung Necropos ang naiwan mag-isa. 4 na hero ang pumapalo sa kanya. Samantalang dito naman sikat ang nasa delikadong lagay dito. Nagpapanggap na puno lang ito si Tadeo. Kaso nga lang mamamatay pa rin siya with the second skill. Naku, Yudi, delikado pa kanyang kalagayan. Naray pag-ibig. 3 sa wala makukuha ngayon ng Co-Blaster. Muntik-muntik na nga sigat. Napakaganda sana ng ginawa dito ng Lich habang nagpapanggap na puno. Kaso nga lang hindi yun naging enough para mapatay nila itong CK. Grabe yung reality. Pero yun nga, Jules, buhay pa rin naman siya ron. Medyo sinuwerte lang yung Lina because of the illusion rune, no? So yan nga, illusion sa illusion. Let's see if they will have the pa rin confidence to defend this tier 1 tower, but I do think na pababayaan na nila yan, especially with the Lina not having any mana at all. Tower buhay pa din, hindi na nga umabot yung ilo para mabasag because of the living armor. Pero illusion ipapadala dyan ni Jules. And we will check if madidinay ba yan. I think mababasag yan. Wala pang napunta rito pero yung living armor kasi yung cancer Dire's top tower is under attack. Dire's top Ano nga. Recipe na lang din to si Jules for Jules Q for his BKB. Naga Siren will be naman building yung Heart of Taras. So nagkagulo. Hindi kasi nabitawan din ng Jack yung mga skills niya. Nabura siya sa mapa. Trend Protector.
konti na lang para sa kanyang 4 staff. And ayuda rin kanina din. Yung aura niya. Di nadama yung mga course. So katahimikan na naman ang nangyayari. 11 to 10 lamang na ngayon yung Coblast in terms of net worth, pero konti na lang eh, less than 1k sila na ngayon yung nakalamang. Ayun o, nagsasalita na naman sila. Hibernate naman yung lamang ngayon. Fox naman dito, buo na kayong kanyang BKB, pinadala na nga sa Ibon, and also yung Lina rin. Nakakuha pa nga ng Arcane Rune. Ayun, Eternal Shroud na rin is up dito sa Necropos, and Lotus Orb ang kanyang magiging next item. So, pag nabuo yan at nalagay ng maayos, no, napakalaking bagay niyan para sa Hibernate. Eh na yung Underlord natin is pipe ang magiging next item kasi medyo malayo-layo pa yan. Jules, konti na lang para sa kanyang Heart of Taras. Ando na nga. Katahimikan. Ayun. Malapit-lapit na para sa 5 ang bilis ng pera ng Underlord. Pero yun, Coblast set, kung rush na ang kanilang magiging planong kunin dito. Tingnan natin kung gaano kabilis ng Roshan. Okay. Grabe sa minus armor. Pero nandito yung Hibernate ha. Tulog, magagamit. Naku po. Kalahati pa buhay ng Roshan. Let's see. Andyan na nga yung portal ng Underlord dito. Ice Spot. Naku po. 3-2 tatamaan ngayon. Jules P makakapag BKB. OG magagamit din. Pero medyo delikado lagay ni Jules dito. Nandun lang siya mag-isa. Pero mamamatay pa rin kagad dito. Yung Tread Protector. Kaso nga lang si Jules ang madeded dito sa may kabilang gilid. Pero Reaper Sight. Naku po. Nalugi pa ata yung Coblast dito by killing the CK. Siya na iwan, and aray, napakagandang timing coming from the Necropos. Hinabol niya dun si Gat sa may likod, and Necropos pa ka or Hibernate ang makakakuha ng Roche dito. Napakagandang setup with the Sleep, Macropyre, and Ice Spot. So ayun, nagising ang diwa ng sambayan ng Pilipino. Grabing combo with the Pito Palace and pala yun kanina, no? Hindi ko nakita yung Necropos kagad kung saan napunta eh. Pero yun nga lang talaga, na-focus nga lang talaga ng Coblast itong, Coblast itong Naga Siren, kaya naubos kagad yung buhay. Pero once Butterflies up, iba na usapan yan. Iba na usapan na yan insan. So, River na rin tong si Chaos Knight. And recipe na lang for his Heart of Taras. And let's see if gaano siya kakunat later on. So, ganda nga nun. Dire's middle tower is under attack. Tingnan ko kung rin nagsabay. Pero andun, wala pa rin hindi pa rin nababasag yung tier 1 dito sa may top lane ha. 14 to 12, 1k gold lead para sa Hibernate. Yusuke patuloy pa rin sa pagpa-farm e-braid ng kanyang magiging next item. Ang mahirap kasi dito, single pero pag nabuo na tong pipe, ayun na nga yung pipe guys. And second Lotus Orb. Hindi maglo-Lotus tong Necropos. Si Emma na lang ang kukuha ng ng Lotus Orb inside, mag-go siya into Heart of Taras. Kung naku po, 2 Taras talagang pa-contra sa magic damage is gonna be the HP.
And Necropos with the haste, naghahabol siya. Ngayon ako po, Death Seeker hindi aabot. Double force stop magagamit dito kay Shan para makatakas siya. And Lina and CK nandun sa kabilang dulo ng kanilang mapa. Tier 2 tower dito, delikado lagay. Dire structures are fortified. Fortification magagamit. And CK and Lina, wala pa rin silang planong umuwi rito. And they will just let this tier 2 tower sa mid lane na mabasag ngayon. And I think tier 2 naman sa top ang kanila magiging next target. Pero Jules will be TPing in dito sa bot lane to defend. Heart of Taras. And Skadi, kanyang sunod na lang na buibilin. So either of Skadi and is good actually. Top thing is about to get Additional HP for the Skadin status or stats. For B-Fly naman, syempre, evasion. Jakiro aganim isang kanyang magiging next item. So ayun na nga. Part na nga yung CK dito, magiging next item niya will be Aghanim Shard. And up na yung Tormentor dito, pero sa may gitna, meron natang hindi magandang mangyayari. Death Seeker Orb, at ayun, kinapos. And Lina buo na ang kanyang E-Blade. And he was able to destroy itong tier 1 sa may top. Pero ang plano rito ng Hibernate is itong bottom lane dahil meron pa palang tier 1 dito. top thing is about to get knocked over. And I think wala nang depend to from the Koblas group. Radiant's top tower They will just let it fall. Let it fall. Alay sa Lakshamana. Pasabi po hello kay Noel. Dire's bottom tower is under Hello daw Noel kung sino ka man. Radiant's top tower is under attack. Pero si Kuya Mojosko nagkakapalit ata sila ng sitwasyon dahil tier 2 naman dito sa may baba ay mababasag na, and they will now get itong Tormentor na meron yung Koblas, decreasing the amount of farm na pwedeng makuha ng Koblas is to get that Tormentor. And si ano makakakuha? Si Underlord. So this is gonna be another opportunity para sa DPS na pwede niyang ibigay sa kanyang mga kampe. Pwedeng si Naga, pwedeng si Necro while naghahabol sila. Pero ayun, may liquid fire na yung Jack dito. And medyo malapit-lapit na rin siya sa kanyang Aghanim Scepter. 1k na lang. And Fox already have Shiva's Guard. Ano nga, let's see ano magiging next item dito ni Jules Q kung mag-o-octarine ba siya, Bloodstone, Dagon. Kalmado na naman lahat. And Chaos Knight is now opting to buy the Heaven's Halberd para ma-prevent nga yung extra right clicks na pwedeng ibigay dito ng Naga. Also yung additional evasion na ibibigay ng Talisman. So ayun, medyo tahimik, 14 to 12, medyo bababa yung ating kill count ngayon And their Tormentor naman ang kanilang kukunin. Ito sa Ray. Iniiwan naman ni Jules. So ayun, siya na lang ata, walang walang tawag dyan, shard So may heal na yung kanyang SS dito. So ayun nga. Hindi, meron pa pala sa Leech. Ito yung Ice Fire. So up na rin ang Lotus Orb dito ng Underlord. Habang Necropos naman, up na rin yung kanyang Heart of Taras dito. And now he is working para sa kanyang Shiva's Guard. So let's see kung ano mangyayari. Koblaster mukhang wala pa rin atang planong i-defend itong kanilang tier 2 tower, and I think they will just wait for the tier 3s or Roshan before they can engage dun sa team ng Hibernate dito with
sa Clash. So ayun, the last tier 2 towers. That's the last of them. And tier 3 na ang kanilang kakatukin. Necropos. Lahat sila kompleto. At ayun na nga, tier 3 tower nga sila magdidepend dito. Fox with Laguna Blade, Blade Veil magagamit. And Eman G, aray ko po, kalahati agad yung kanyang buhay. Aray. Fox dito, medyo nangunguna. Ando na nga, puro tali plus na yellow. Pero 4-stop pa si save pa. OG magagamit na nga rin dito. Plus Song of the Siren. And let's see kung ano mangyayari. May Kagi Bunshi tayo na rin si may likuran. And patulog nga siya dito. Adrian nagtatangkal lumayo. Pero doon try at mamamatay ka agad. Ala, nagkagulo na. Ang talagang gusto nila yung mga supports dito. Pero Pito Palis matatamaan itong sigat. Napatayo lang. Naku po, delikado palagay. Nando na nga ang karet ng kamatayan. Pero yung swap, si Eman patatamaan dito. Wala pa rin namamatay side dito ng Hibernate. Pabayback na yung Chaos Knight dito. Pero Eman, nalagyan ng vessel pero matatapos yan kagad. Necropos naman is nagmamasim. Makunat ka daw kaibigan, pero makunat nga talaga. Laguna Blade, hindi pa rin siya patay. With the 4 seconds ka doon sa Chaos Ball. Masisilensyo, may yellow, may inser. Ang kunat dinigat, pero ang daming pumapalo sa kanya at nando na 4 na patay. Gawin mo ng 5 because of the buyback. And Barracks. Your green dudes, something bad has happened. In your bottom, Dire's top barracks has fallen. Dire structures are fortified. Bad dude's top ranks O yun nga, basag na nga ang isa sa tenga ng Barracks and range rocks na lang ang natitira rito. middle tower is under attack. Guys, your green Na Eman nagtipi sa harap, LSA, tatamaan niyo. Kupo, ano bang ginagawa mo kaibigan? Ano pa siya rito ngayon? Muntik-muntik ka na, pero ako, Necropas, bumalik na naman. Nandito pa pala si Jules. Mid lane pala yung kanyang tinirada dito. Siya, mamamatay na nga rin at Stray. At susunod mo na, LSA, walang tatamaan. Uubusin lang yung ibang illusion disc dito. And basag na nga rin ang set ng Barracks sa may top lane. Habang sa mid naman yung kanilang trip dito with the melee Barracks. Naku po, 49 seconds para mabuhay itong CK and Jules Q lang ang natitira dito. Jules with the tip dito sa Try and Protector. Jules, pa-insert si Fox. At tingnan natin, naku, Ice Spot plus ni NSA. Naku po, Pito Palis nagkagulo na with the Sinister Case. And Fox wala na nga magagawa. BKB hindi na magagamit pa. And Fox is down for the count. 72 seconds and 25 para mabuhay. Pero kung atang mamamatay na or mauubos na yung kanilang Barracks dito sa bottom lane at tantorotot ng Mega Crips, may mapapatunog na. And Jules, biglang bulusok ng kanyang ano rito. Net worth. LSA, madadodge na naman dito ng mirror image. Naku po, BKB magagamit ni Jules Max sa pabuyback na ka rin. Sunod-sunod yung kanilang. Naku, Trent, patay na naman. Meron siyang OGD dyan na gamit dito. At Fox nagmamasim. Naku po, delikado. Walang pumapatong sa kanya. Hindi pa rin sila nakakapatay dito. At on, finally, odds will go down. Pero Fox dito maa-ice spot with the Reaper of Sight. At patay na nga siya mga kaibigan. CK na lang natitira. Pero si Jules Q nasa likuran pa pala. Jules nakikipagpaluan dito kay Kraan. Pero naku po, binasasigat. And buyback coming from UD. Jules Q with the silence. Nagkagulo na. Lahat nag-buyback na pinasok na sa well. Pinarm na nila at wala pa ring patay. Dito sa Hibernate. Naku po, pinarurot ng well. Eman G. Naku, asim mo tropa godlike para kay Jules pero wala nang natira. Para sa side ng Coblaster. And tanging UD lang ang namatay doon with the dieback. Dire's middle tower is under attack. Trend Protector di na lang gumalaw rito. Dire's middle tower has And ito sila naghihintay. bad dudes, middle tower, everyone. And dinarapan nga ng Mantle of Intelligence. Grabe naman to. Middly widdly doddle diddly. And Coblaster Radiant victory. matatalo sa Hibernate. At napakagandang laban nga nun. Aragui. So grabe no, yung Roshan fight talaga nagdikta kung sino lalamang and afterwards sunod-sunod na nga medyo nagkagulo yung pangyayari dun sa Coblaster. So napakagandang laban and balik tayo sa ating susunod with a quick break.